nagpaliwanag na ang PhilHealth matapos mag-viral ang post ng isang ginang na namatayan ng mister dahil sa kawalan ng pera pampagamot. Namatayan na nga, bigo pa raw siyang makakuha ng benepisyo mula sa PhilHealth. At para bigyan po tayo ng update at paliwanag dyan, makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth na si Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga po sa inyo, Doc Ish. Kumusta po? Morning, Doc. Magandang umaga, Angela. Magandang umaga, Andre. Magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapanood at taga-subaybay. Doc Ish, meron na po ba tayong update dito? Nakausap na po ba ng inyong ahensya ang pamilya nitong ginang? Well, actually, Angela, simula nung nag-viral siya, ay nakausap na natin yung asawa nung mister na namatay nga recently, no? So during the weekend ay nakausap na po natin sila. After that po ay nakausap din natin yung mga hospital directors ng mga ospital na nabanggit to check kung ano po talaga yung mga nangyari and ano yung mga circumstances behind this happening. And so during po our discussion with the Mrs. ay tinanong na rin po namin kung anong aning maitutulong. Ganon din po, nagbigay na rin kami ng mga suggestion para po mapabilis kung paano po maita-submit at ma-evaluate at ma-assess natin yun pong mga dokumento para po matingnan kung meron pong benepisyo na karampatang maaaring maibigay or dapat nakuha nila. O nga po, nabanggit niyo po yung benepisyo na Doc Ish. Sa assessment po ninyo ng PhilHealth, bakit nga po hindi agad na-avail o na-proseso agad-agad yung mga benepisyo po na posible o maaari naman palang matanggap ng pasyente kahit hindi umabot sa 24 oras, 24 hours po na confinement? Well, yes, Andre. Pero sa ngayon kasi, una ay ang aming mga hawak na pangyayari ay doon pa rin lamang sa dala ng pakikipag-usap, no? But of course, we need to see the documents and assess kung ano talaga yung mga benepisyo na dapat sana ay naibigay kung meron man, no? But siguro, isa sa mga naging dahilan nito would be proper implementation of the policy, proper interpretation, ganun din po yung clear dissemination of the policy informations. Baka po nagkaroon lamang ng hindi tamang interpretasyon kung kaya't hindi po naipatupad or hindi nabigyan. But of course, gaya ng nasabi ko, ito ay kailangan din nating tingnan sa mga dokumento at kailangan din natin lalo pang tingnan yung mga circumstances kung bakit. But ang ating ipinapangako dito, Andre, ay kung mayroong mga benepisyo na kailangan makuha yung atin pong pasyente or yung ating miyembro, ito po ay ating ibibigay. Pero Doc Ish, it happened po June 4. It's already June 16. So until now, wala pa pong naibibigay na paglilinaw at magbibigay na benepisyo doon sa pamilya? Well, we're still waiting for the documents. Our National Capital Region Office waiting for the documents po para po ma-assess po natin. But nilinawan na po namin, gaya po na nabanggit ko, ay nakipag-usap na tayo sa ating mga miyembro at doon po sa pamilya. Actually, kahapon, Angela, ay kausap ko rin yung si Mrs. Sulit through another radio interview naman at napagkasundoan namin na muli po kaming mag-uusap at magkikita para sa mga next steps. Sa ngayon talaga, hinihintay lang namin yung mga dokumento para po mabigyan natin ng mas mabilisang evaluation and assessment. Actually nga po, ang mangyayari nito ay since hindi na-deduct or hindi nakaltasan or hindi nabigyan ng benepisyo, ang mangyayari po nito would be a reimbursement type. Kung ano man yung benepisyo na maaring makuha ng miyembro, diretso na po natin itong ibibigay sa miyembro or dun sa misis ng ating miyembro na namatay. Doc, saan po ba manggagaling yung dokumento? Bakit po medyo matagal po yung pagbibigay? Sino po ba dapat ang magbigay noon? Sa mga hospital Ano pong mga dokumento because po itong inaantay natin, Doc Ish? Oh. Go ahead po. Yun po yung mga regular claim forms 1, claims form 4, claims form 3, claims form 2. Ganon din po yung mga history and services performed. Ano po yung mga gamot na naibigay, ano po yung mga procedure or kung meron man, at kung ano po yung mismong pangyayari at gamutan na nangyari para po ma-evaluate natin na maayos.
it will come from the hospital, of course. Kasi po, sa kanila po nangyari yung treatment side. Oh. Nabanggit nyo nga, Doc, is itong ospital. So, at fault din si ospital. May pananagutan ba yung ospital? Kasi sakaling hindi ito napaalam o yung naproseso agad nga, yung available PhilHealth benefit packages po dahil base nga dun sa asawa, 25 years na naguhulog nga to talaga sa PhilHealth. Well, hindi ko masasabi ngayon because hindi ko naman nakikita ang mga dokumento and besides, wala pa po sa amin. But what I want sana, Andre, to really emphasize is the provision of benefits and the provision of services is a shared responsibility. So it's a shared responsibility between PhilHealth, between our accredited healthcare provider, so yan yung mga ospital or mga doktor. And so on both sides, meron tayong dapat accountability. So titingnan natin kung saan nagkaroon ng lapses. Yan din naman ang aking tingin sa mga ganitong pagkakataon. On the brighter side of it is nare-review natin ang ating implementation. Nakikita natin kung saan merong gap sa implementation, merong maaaring inconsistencies in the interpretation. Doon din natin makikita kung meron talagang mga hindi sumusunod or nine-neglect yung ating mga polisiya para mas maipatupad natin ng maayos. Well, having said that po, you are open, ang PhilHealth po ay open na baguhin po yung mga umiiral na polisiya upang mas matiyak po natin na madaling ma-access po ng mga miyembro ang kanilang benefits. And on the other side of the fence, yung mismong ospital and ang PhilHealth po na opisyal ay dapat po talagang maalam doon po sa mga polisiya na kanilang pinatutupad. Tama ka, Angela, dyan. And actually, kasama po sa ating plano ngayon is really the policy review. Policy review on this, especially on the issue ng 24-hour confinement, no? Actually, kung matatandaan mo, yan ay naging issue na before at nagkaroon na rin tayo ng mga policy reviews on this. Kaya ang naging resulta niyan ay kinover na natin yung mga emergency room benefit packages. Meron na tayo niyan kasi, di ba, less than 24 hours din yun. Tapos, dati hindi natin binabayadan. Ngayon, binabayadan na natin yung mga pagpunta sa emergency room and urgent care. So, again, titingnan muli natin yung polisiya para sa mas maayos, mas maganda na masisigurado natin na makukuha ng ating mga miyembro ang benepisyo. On the other side of it all, we will also strengthen our orientation. We will do reorientation with our healthcare providers, with our people mismo, sa mga tao namin, in making sure na naipapatupad at pare-pareho at tama yung interpretasyon namin sa polisiya. Actually, we do trainings and information sa mga clerk ng mga empleyado ng ospital kasi sila naman na nagpo-proseso nito hindi ang PhilHealth. So, we will make sure that again, there will be more retraining and more reorientation. Baka di na rin po ito maulit no, Sir, Doc? Yes, oo. Yes. Doc, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Good morning po, happy Tuesday. Dr. Pargas, siya Thank po you so much. ang tagapagsalita, ng PhilHealth, Dr. Israel Francis Pargas. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.